وما علينا إلا البلاغ المبين. Mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating pagmuni-munihang pagnilay-nilayan ang ang kasabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na kung saan tayo ay pinapaalalahanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran bilang paalala, babala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Katakutan niyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan ninyo ang nakatakdang araw na kung saan kayo ay ibabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Katakutan nyo ang araw na ito, nakatakdang araw. Araw na kung saan ito ang pagtutuos, pagbibilang sa ating mga gawain. Anong sinabi ni Allah? ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Pagkaraan, gagantimpalaan, babayaran sa bawat kaluluwa, sa bawat tao, ang ano pa mang kanyang nagawa, maliit man o malaki, mabuti man o masama. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. At hindi sila dadayain sa pagbibilang pagtutuos na ito. Pinaalalahanan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na darating ang araw na kung saan lilitisin ni Allah, bibilangin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating nagawa, ang anumang na ating nasabi dito sa mundo. Lahat ng ito ay bibilangin, lilitisin, titimbangin sa timbangan ng mga gawa. Ano pa man ang ating ginagawa, tandaan natin. Hindi sasayangin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo dadayain dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At marami ang magtitistigo, magsasaksi sa ating mga gawa. Maging ang ating mga bahagi, parte ng katawan, ay magtitistigo, magsasaksi sa ating mga nagawa dito sa mundo. Ang ating paningin, ang ating mga dila, ang ating mga kamay, mga paa, tandaan natin, itong mga bahagi, parte ng katawan na pinahiram, pinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi natin pasalamatan si Allah, gamitin sa kung anong ikakalugod ni Allah, alalahanin natin na ang lahat ng ito ay magsasaksi, marahil para sa atin o di kaya laban sa atin. Mangangausap kay Allah subhanahu wa ta'ala, titistigo, magsasaksi sa atin upang mangibabaw ang katarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa ating mga sarili. Wala na tayong may pangangatwiran dahil mismo ang ating mga parte ng katawan ay nagsaksi sa atin, halimbawa, hinggil sa mga haram, mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa kaganapan sa kabilang buhay, kapag bibilangin na
Linitisin ang ating mga gawa. Isa sa kaganapan, bawat isa sa atin ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala at kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mag-isa at na walang tagapamagitang anghel, propeta o ano pa mang nilala. Gaano kapanganib, nakakatakot, dakilang kaganapan ng pangyayaring ito, mga kaibigan, na kung saan bawat isa sa atin, inyong pagnilay-nilayan, kakausapin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala nang siya ang higit na nakakaalam sa lahat ng ating mga ginagawa. Maliit man o malaki, alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa pagiging makatarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay naglaan siya ng mga nilalang na magsasaksi sa ating mga gawain. Kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat tao, bawat kaluluwa. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah. Walang isa sa inyo maliban na lamang na siya ay kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iaharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Walang pagitan sa kanya, sa pagitan ni Allah at sa taong ito na tagapamagitan. Fayanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Lilingon siya sa bandang kanan, wala siyang makikita liban sa kanyang mga nagawa, kanyang mga sala, kanyang ayuno, lahat ng kanyang mga nagawa. Wayanzur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Titingin din siya sa bandang kaliwa, wala siyang makikita maliban sa kanyang mga nagawa. Marahil mga haram, mga ipinagbawal na mga nagawa. Fayanzura, at titingin siya sa bandang harapan niya, makikita niya, matatanaw niya ang naglalagablab na apoy sa impyernong apoy. At higit siyang matatakot. Babalutin siya ng pagkatakot. Kakausapin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat kanyang nagawa, maliit man o malaki, mabuti man o masama, ay tatanong, lilitisin, kakausapin siya higit sa mga bagay na ito. Fattakun nar, katakutan niyo ang impyernong apoy, sabi niya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sa kaganapang ito, sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw nalilitisin ang kanilang mga gawa, bibilangin ang kanilang mga nagawa. Nakhtimu ala afwahihim, tatapalan namin ang kanilang mga bibig, hindi magsasalita ang kanilang mga bibig. Wa tukallimuna aydihim, kakausapin kami ng kanilang mga kamay. Wa tashhadu arjuluhum, magsasalita ang kanilang mga kamay. Magtitistigo, magsasaksi ang kanilang mga paa, mga ngausap. Magsasalaysay sila kay Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga haram, mga pinagbawal na kanilang nagawa nung nandito sila sa mundo na ito. Mga ngatwigan ang isang tao. Ginawa mo ba ito? Marahil tatanggi ang taong ito. Subalit, tatakpan niya Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga dila. Mga kausap sa kanilang mga kamay, mga paahigil sa mga haram na kanilang ginawa.
Gumawa ka ng iba't ibang uri ng haram. Uminom ka ng alak. Gumawa ka ng zina. Nagsisinungaling ka. Kinangkam mo ang karapatan, kayamanan, ari-arian ng ibang tao. Marahil, hindi ka nalitis, nahusgahan, nahatulan dito sa mundo. Marahil walang nakakita sa iyo, walang tumestigo sa iyo dito sa mundo. Tanda mo sa kabilang buhay, wala kang maililihim kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil mismo ang mga parte ng iyong katawan magtitistigo, sasaksi laban sa iyong mga ginagawa. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Sasabihin ng mga taong ito bilang paninisi, sasabihin nila sa kanilang mga katawan, sa kanilang mga bahagi ng katawan, lima shahidtum alayna, bakit kayo tumistigo, sumaksi laban sa amin? Sasabihin ng kanilang mga parte ng katawan, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Pinagsalita kami ni Allah, pinangyari ni Allah subhanahu wa ta'ala na kami ay makapagsalita ng katulad ng lahat ng bagay na pinangyari ni Allah na magkaroon ng kakayahan na magsalita. Pangyarihin ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang upang mangibabaw ang katarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magsasaksi sa atin ang lahat ng ating mga parte ng katawan higil sa ating mga gawain. Nabanggit din sa ibang aya na maging ang kalupaan na kung saan dito tayo ay naglalakad, gumagawa ng iba't ibang uri ng gawain, mga haram na gawain, ay magsasaksi din, magsasalaysay. Yawma tuhaddithu akhbaraha, sa araw na kanyang isisiwalan, magsasalita, magsasalaysay sa lahat ng mga naganap, nangyari dito sa mundong ibabaw. Ganun din sa ibang kaganapan, marahil lang ang ilan, nakakagawa siya ng mga haram na gawain sa pamamagitan ng kanyang dila. Naninirang puri, nagsisinungaling, ang dila, ito yung parte ng katawan na kung hindi mag-iingat ang isang tao, ay higit lubos na nagkakasala, nakakagawa ng haram. Sa kabilang buhay, kapag siya ay kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tatanggihan niya itong mga haram na gawain, subalit wala siya may pagkakaila. Dahil ang kanyang dila ay magsasaksi din laban sa kanya. Isisiwalat ng dila ang bawat nasambit. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sa araw na maging ang kanilang mga dila ay magsasaksi laban sa tao. Ang lahat ng ating mga parte ng katawan, tandaan natin na ito ay marahil magiging kaaway natin sa kabilang buhay. Tayo ay nag-iingat ng ating mga parte ng katawan ay huwag maparusahan. Iniingatan natin, pinagtatanggol natin na huwag masaktan ang ating mga katawan. Subalit, hindi natin alam na ang mga parte ng katawan ay magsasaksi laban sa atin. Isang hadith na naiulat na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kasama niya ang kanyang mga sahaba. Napatawa ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Tinanong niya ang kanyang mga sahaba,
Hal tadruna mimma adhak? Nababatid niyo ba kung bakit ako natatawa? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, si Allah at ang kanyang sugo ang higit na nakakaalam. Sabi niya, ako ay natatawa dahil sa pangangausap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Sasabihin ni Allah, sasabihin ng alipin, Ya Rabbi, alam tujirni minavul. Sasabihin ng alipin, kapag binibilang na ang kanyang mga gawain, mga matwiran ng taong ito, isa sa pangyayari kaganapan, mga matwiran ng tao, Ya Rabbi, hindi ba niligtas nilayo mo ako sa vul, hindi makatarungan, at pinagbawal mo ito sa iyong sarili, ang hindi pagiging makatarungan? Sasabihin ni Allah, bala, totoo, na pinagbawal ko sa inyo ang vul, hindi pagiging makatarungan, at pinagbawal ko sa aking sarili ang hindi pagiging makatarungan. Sasabihin ng ng taong ito, Ya Allah, wala akong tatanggapin sa paglilitis na iyan, maliban lamang kung may magtitistigo, magsasaksi. Anong sasabihin ni Allah? Kafa binafsika al-yawma alayka shahida wa bil kiramil katibin na shuhuda. Sapat na ang iyong sarili bilang testigo, saksi sa lahat ng iyong nagawa. Maging ang mga kiramul katibin, mga anghel na nagtatala ng lahat ng iyong mga ginagawa. Bilang saksi, testigo sa lahat ng iyong nagawa. Marahil, sabi ni Allah, tinatanggi mo itong mga iyong nagawa. Subalit, magsasaksi ngayon ang iyong mga parte ng katawan. Fayukhtamu ala fi. Pangyayari ni Allah na hindi makapagsalita ang kanyang dila. Fayuqal li arqanihi, sasabihin sa kanyang mga parte ng katawan, intiqi, magsalita kayo. Fatantiqu bi'amalihi, magsasalita ang kanyang mga gawain, mga parte ng katawan. Pagkaraan, hahayaang makapagsalita ang taong ito at sasabihin niya, bu'dan lakunna wasuhkan, kapahamakan sa inyo. Sisisihin niya ang kanyang mga parte ng katawan. Sisisihin niya, magsisisi siya. Kakausapin niya ang kanyang mga parte ng katawan. Bakit kayo, mismo kayo, aking bahagi ng katawan, pinagtatanggol ko kayo na huwag makapasok sa impyernong apoy? Bakit ngayon kayo ay tumistigo, sumaksi laban sa akin? Ganyan ang pagiging makatarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ating mga parte ng katawan, hahayaan tayo magsasaksi laban sa atin. Dahil alam ng ating mga parte ng katawan ng ating mga ginagawa, nasasabi, marami tayong nagagawang haram, maraming walang nakakakita sa atin. Maraming mga kayamanan, ari-arian na kinamkam natin, karapatan ng ibang tao. Marahil walang nakakita, walang katarungan, walang hatol dito sa mundo, subalit sa kabilang buhay, hahatulan. Wala tayong may tatago, may nilihim kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang kafir, ganun din sa kabilang buhay. Idha kana yawmul qiyamah, urifa al-kafir bi'amali. Sa kabilang buhay, isang kafir, ipapabatid sa kanyang lahat ng kanyang mga gawain. Fajahada wa khasama, kanyang itinanggi, sasalungatin niya, lalabagin niya lahat ng itong paglilitis ni Allah subhanahu wa ta'ala. At makikipagtalo siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqal, sasabihin, haula, tatawagin ng kanyang mga kapitbahay, magsasaksi laban sa kanya. Sasabihin niya, sila ay nagsisinungaling. Ito ang pamilya mo, mga kamag-anak mo, sila din ay nagsinungaling. Sasabihin
Sasabihin ni Allah, kayo ay manumpa, sila ay manunumpa, pero tatanggirin ang kafir na ito. Hindi mananampalataya. Pagkaraan, magsasaksi ang kanyang mga bahagi ng katawan. At siya itatapon sa impyerno apoy. Wala na siyang may dadahilan dahil mismo ang kanyang mga parte ng katawan ay tumistigod nagdahilan laban sa kanya. Ito ay kaganapan, mga kaibigan, mga kapatid. Pangyayari na dapat nating paghandaan na mangyayari sa kabilang buhay. Isang nakakagimbal, nakakatakot na kaganapan na ikaw ay kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ihaharap sa Kanya. Darating at darating na ito inyong isipin. Ikaw ay haharap sa Panginoon ng lahat na siyang lumikha sa iyo. Kakausapin ka niya at walang tagapamagitan sa iyo at sa pagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mo pa kayang magsinungaling? Kaya mo pa kayang itanggi ang lahat ng iyong mga nagawa? Isang scholar ang kanyang sinabi, dalawang bagay ang nagpuksa, nagwaksi sa aking puso sa sobrang pagmamahal sa mga makamundong bagay. Nagpagaan o nagpawala sa higit pagmamalabis sa makamundong bagay. Dalawang bagay. Una, ang pag-alaala sa kamatayan. Pangalawa, ang pakikipagharap. Pag naiisip ko, ang pakikipagharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patnubayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga kasalanan. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na ating may sabuhay ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at maiwasan ang mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, itong paksa na ating natalakay na napakahalaga. Maraming aral na ating nabulot sa paksa ito. Itong pagsasaksi ng ating mga bahagi ng katawan sa kabilang buhay. Marahil titistigo magsasaksi para sa atin. Ibig sabihin, yung ating mga parte ng katawan ay isasalba, mamamagitan para sa atin. O di kaya, titistigo, magsasaksi laban sa atin. Ibig sabihin sa ating mga haram na nagawa. Isang napakahalagang aral na dapat natin kuhaan dito at lagi natin tandaan. Nagpapahiwatig lamang, nag-iinganyo sa atin na ating gamitin ito mga parte ng katawan sa ikakalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. At iwasan natin na tayo ay nakakagawa ng haram na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil darating ang araw na ito ay magiging kaaway natin, titistigo, magsasaksi laban sa ating mga ginagawa. Iwasan natin ang mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan natin na tayo ay nakakapagsalita ng haram. Iwasan natin na tayo ay nakakasakit sa pamamagitan ng ating mga kamay, mga dila sa ating mga kapwa, Muslim man o hindi Muslim. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Ang tunay na Muslim, ito na yung tunay na Muslim, sabi ng Rasulullah. Ang isa sa katangian ng isang tunay na Muslim. Ang tunay na Muslim ay yung taong ligtas. Ang mga tao, ang mga Muslim,
mula sa kasamaan, kapinsalaan, pananakit ng kanyang dila at ng kanyang mga gawa. Ito yung tunay na Muslim. Ligtas yung mga Muslim kapwa mo. Laban sa iyong dila, laban sa iyong mga gawain. Ibinuguntangi ng Rasulullah ang dila. Dahil napakapanganib. Napakadaling gumawa ng haram o masama itong dila. Parte ng katawan na walang buto. Subalit kayang wasakin, sirain ang magkakaibigan. Kayang sirain ang ugnayan ng magkakamag-anakan, mag-asawa dahil lamang sa parte na ito ng katawan. Kaya nga sinabi ng Rasulullah SAW, dalawang bagay na kung ang isa sa inyo ay gagarantiya na pangangalagaan niya, ipapangako ko sa kanya, gagarantihan ko din sa kanya ang paraiso. Ang tinutukoy ng Rasulullah ay ang dila at ang ating mga maselang parte ng katawan. Dahil itong dalawang bahagi ay higit na nagkakasala, nagkakamali sa kabilang sa parte ng katawan ng isang tao. Tandaan natin, lagi natin tandaan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. O kayong mga mananampalataya, iligtas niyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa naglalagablab na apoy. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam na kung saan may sasabuhay natin, maging kaibig-ibig, kamahal-mahal sa atin ang paggawa ng mga ibadah at maging kamuhi-muhi sa ating mga sarili, sa ating mga puso, ang mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At naway kunin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kaluluwa na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa atin at masambit natin sa huling sandali ng ating mga buhay ang kalima la ilaha illallah. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin qad bada fi bi nafsi faqala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.